Binili ako sa halagang 15 milyong piso. Tila isang basket ng mga lantang gulay sa Quiapo na wala ng silbi. Isang kasal na pirma lang ang nagbubuklod, isang asawang bawal hawakan, at isang biyenang mas matalas pa sa patalim ang dila. Ako si Sola at pumasok ako sa impyernong ito hindi para maging reyna, kundi para hanapin ang katarungang matagal nang ipinagkait sa amin. Handa ka na bang makinig sa boses ng isang pusong tinapak-tapakan? You are just a piece of merchandise, Soledad. Binili ka namin sa halagang 15 milyong piso para maging anino ni Evandro, kaya huwag na huwag kang umasta na parang tao sa loob ng bahay na ito. Ang boses ni Doña Remedios ay kasing lamig ng hanging nagmumula sa mga dambuhalang aircon ng mansyong Altamirano, ngunit ang bawat salita niya ay tila baga na tumatama sa balat ni Sola. Walang sigaw, walang galit na nanggagalaiti, tanging ang tuyot at mapang-alipustang tinig ng isang reynang kasalukuyang hinahamak ang isang alipin. Lumingon ang kamera sa anyo ni Sola. Kasalukuyan siyang nakaluhod sa makinis na sahig na gawa sa Italianong marmol. Sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang malambot at mainit na tuwalya. Maingat na pinupunasan ang paanan ni Evandro na kasalukuyang nakaupo sa isang silyang pelus. Ang bawat galaw ni Sola ay puno ng pag-iingat. Tila ba humahawak siya ng isang mamahaling kristal na maaring mabasag sa kaunting pagkakamali. Inialay niya ang kanyang buong dangal sa gawaing ito, ang pag-aalaga sa isang lalaking kahit ang sariling anino ay kinatatakutan para lamang sa isang layunin. Ang masiguradong may pambayad ang kanyang kapatid sa ospital bukas ng umaga. Naramdaman ni Sola ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan nang marinig ang tunog ng paglapag ng isang mangkok ng mainit na lugaw sa lamesang katabi niya. Isang marahas na galaw ang sumunod. Sinadya ni Doña Remedios na kabigin ang mangkok, dahilan upang tumapon ang mainit na likido sa nanginginig na mga kamay ni Sola. Ay, pasensya na. Masyado kasing madulas ang mga daliri ko. Gaya ng pagkakadulas mo mula sa putika ng Quiapo patungo sa pamilyang ito. Ang panguuyam ni Remedios, habang pinapanood ang pamumula ng balat ni Sola. Clean that up, at siguraduhin mong hindi madudumihan ang sapatos ni Evandro. Mas mahal pa ang bawat hibla niyan kaysa sa buhay ng kapatid mo. Naramdaman ni Sola ang matinding hapdi, ngunit hindi siya dumaing. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mariin upang pigilan ang pagpatak ng traidor na luha. Ang internal crumbling ay tuluyan nang lumalamon sa kanyang kalooban. Ang bawat pader na itinayo niya upang maging matatag ay tila ba ginuho ng isang marahas na lindol. Ang amoy ng mainit na lugaw na humahalo sa bango ng mamahaling pabango ni Remedios ay naging amoy ng kamatayan para sa kanyang sariling pagkatao. Paanong ang isang taong nag-alay ng lahat ay itinuturing pa ring isang mantsa sa malinis na papel ng mga mayayaman? Saan ako nagkulang? Ito na ba ang halaga ng aking sakripisyo? Ang mapaupo sa sahig habang ang aking dangal ay dahan-dahang natutunaw sa init ng kanilang pang-api? Bakit tila ang bawat hininga ko sa bahay na ito ay kailangang bayaran ng bawat patak ng aking dugo? Isang golden moment ng ganap na pagkagulat ang namayani sa buong silid nang maramdaman ni Sola ang isang malamig at nanginginig na kamay sa kanyang pulso. Tumingala siya at nagtagpo ang kanilang mga mata. Si Evandro, ang lalaking ayaw magpahawak sa kahit na sino, ang lalaking nakakulong sa sarili niyang sakit, ay kasalukuyan ng nakahawak sa kanya. Stop it, mother. Masyado nang maingay ang iyong kasakiman. Ang mahina ngunit maring sabi ni Evandro. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng kaba at galit. Lumingon siya kay Sola, ang kanyang mga mata ay may bakas ng pambihirang emosyon. Sola, bitawan mo ang basahan. Tumayo ka. Nanigas si Doña Remedios sa kanyang kinatatayuan. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng pananahimik ni Evandro habang pilit niyang nilalabanan ang sarili niyang takot sa paghawak sa ibang tao. Hinigpitan ni Evandro ang pagkakahawak sa nanginginig na kamay ni Sola, binaliwala ang banta ng sarili niyang alerdi. Pirirmahan ko ang transfer ng shares bukas, ma. Pero sa isang kondisyon, patuloy ni Evandro, ang kanyang titig ay nananatiling nakapako kay Sola. Huwag na huwag mong susubukang luhuran muli ang aking asawa. Dahil sa sandaling gawin mo iyon, sisiguraduhin kong pati ang huling sentimong inaasahan mo ay maglalaho na parang usok. Naramdaman ni Sola ang biglang pagluluwag ng hangin sa kanyang paligid. Ngunit kasabay nito ay ang matinding kaba. Alam niya ang lihim ni Evandro.
Alam niya ang laso na dahan-dahang ibinibigay ni Remedios sa gamot nito. Kung lalaban si Evandro ngayon, maaring ito na ang maging huling gabi ng kanyang kaligtasan. Sino ang tunay na may hawak ng kontrata ng kanilang buhay? At handa ba si Sola na gamitin ang mitya ng katarungan kung ang kabayaran nito ay ang buhay ng lalaking nagsisimula pa lamang niyang kilalanin sa likod ng mga gintong rehas? Ang gabi sa mansyong Altamirano ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab, at ang tunay na unos ay papalapit na kasabay ng bawat patak ng ulan sa labas ng bintana. Magkano ba ang halaga ng buhay, Soledad? Sapat na ba ang 15 milyong piso para ibenta mo ang huling hibla ng iyong dignidad sa mga taong ang turing sa iyo ay basura? Ang tanong na iyon ng sarili niyang konsensya ay tila isang mitya na dahan-dahang sumusunog sa puso ni Sola habang nakatitig siya sa nakapapasong sugat sa kanyang kamay. Kasalukuyan siyang nakaupo sa gilid ng kanyang kama sa loob ng isang silid na mas malaki pa sa buong barong-barong nila sa Quiapo. Ang bango ng mga mamahaling sabon at pabango sa paligid ay tila laso na sumasakal sa kanyang hininga. Dito sa loob ng palasyong ito, ang bawat gamit ay nagniningning, ngunit sa likod ng kislap ng ginto ay ang amoy ng pagkabulok ng pagkatao. Camera luylay, makikita ang anyo ni Sola sa gitna ng karangyaan. Nakasuot siya ng isang manipis na pantulog na gawa sa mamahaling seda, isang telang hindi kailanman naramdaman ng kanyang balat noong siya ay nagtitinda pa ng gulay sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Isang contextual needle ang bumaon sa kanyang puso nang maalala niya ang dahilan kung bakit siya narito. Tila bumalik ang kanyang gunita sa maingay at magulong lansangan ng Quiapo. 2 linggo na ang nakalilipas. Naramdaman niya muli ang tindi ng init at ang malansang amoy ng palengke. Hawak niya noon ang isang basket ng mga lantang talong at kamatis, pilit na iniaalok sa mga mamimiling hindi man lang siya tinatapunan ng tingin. Ang bawat sentimong kinikita niya ay itinatabi niya para sa dialysis ng kanyang bunsong kapatid na si Bunsoy. Ngunit ang huling ulat ng doktor ay tila isang marahas na sampal sa kanyang mukha. 1 milyong piso. Yun ang kailangan upang mailigtas ang buhay ng kaisa-isang pamilyang natitira sa kanya. Lord, kahit anong kapalit, iligtas niyo lang po ang kapatid ko. Ang pabulong na dalangin ni Sola noon, habang nakaluhod sa malamig na semento ng simbahan ng Quiapo. Isang golden moment ng desperasyon ang namayani. Nang lumapit sa kanya ang isang lalaking nakasuot ng maayos na terno, ang abogado ni Evandro Altamirano. Inilapag ng abogado ang isang puting sobre sa kanyang harapan. Sa loob niyon ay isang tseke na may napakaraming zero, sapat na upang bilhin ang buong buhay ni Sola. Ito ang kabayaran sa iyong kalayaan, Miss Villamor. Maging asawa ka ng aking amo sa loob ng 1 taon. Isang asawang hindi dapat magtanong, hindi dapat magreklamo, at higit sa lahat, isang asawang hinding-hindi siya dapat hawakan. Naramdaman ni Sola ang panginginig ng kanyang mga daliri nang pirmahan niya ang kontratang iyon. Ang bawat guhit ng panulat ay tila pagpunit sa kanyang sariling kaluluwa. Ang 15 milyong piso ay hindi naging simbolo ng yaman. Ito ay naging simbolo ng kanyang pagiging isang ari-arian. Bumalik ang kanyang kamalayan sa kasalukuyan nang marinig niya ang dahan-dahang pagpihit ng doorknob ng kanyang silid. Nanigas ang buong katawan ni Sola. Inaasahan niyang si Doña Remedios muli ang papasok upang tapusin ang kanyang sipayo. Ngunit ang pumasok ay si Evandro. Ang lalaki ay nakasuot ng puting guwantes. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng isang nakatagong pighati. I brought you some medicine for the burn, ang mahinang sabi ni Evandro. Ang kanyang boses ay tila isang mahinang bulong sa gitna ng katahimikan. Inilapag niya ang isang maliit na tube ng ointment sa ibabaw ng bedside table. Tinitiyak na walang anumang bahagi ng kanyang katawan ang dadampi sa balat ni Sola. Bakit niyo po ginawa yon kanina? Ang nanginginig na tanong ni Sola. Bakit niyo po ako ipinagtanggol sa nanay niyo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Evandro. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa malawak na asyenda, na tila ba isa itong bilangguan. Hindi kita ipinagtanggol dahil mahal kita, Sola. Ipinagtanggol kita dahil pag-aari kita. At ayaw kong makita ang mga gamit ko na dinudumihan ng ibang tao, kahit pa ang sarili kong ina. Naramdaman ni Sola ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ang internal crumbling ay muling dumaan. Ang akala niyang munting kabutihan ay isa palang marahas na paalala ng kanyang katayuan. Isang gamit,
Yun lang po ba ang tingin niyo sa akin? Humarap si Evandro sa kanya. Ang slow burn na tension ay dahan-dahang nabuo sa pagitan nila. Anong gusto mong maging tingin ko sa iyo? Isang anghel na dumating upang iligtas ako? Huwag kang mag-assume, Sola. Ang kasalang ito ay negosyo. Binili ko ang oras mo, binili ko ang pangalan mo, at binili ko ang katahimikan mo. Dahan-dahang lumapit si Evandro. Sapat na upang maamoy ni Sola ang bango ng sandalwood na humahalo sa amoy ng gamot. Gagamitin mo ang ointment na yan. I don't want a damaged merchandise in my boardroom tomorrow. At tandaan mo, huwag mo nang uulitin ang ginawa mo kanina. Huwag kang hahawak sa akin ng walang pahintulot. Ang bawat haplos mo ay tila lason na sumasakal sa akin. Nang lumabas si Evandro, naiwan si Sola na nanginginig sa galit at pighati. Kinuha niya ang ointment at marahas itong itinapon sa sulok ng silid. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, may isang bagay siyang napansin sa ilalim ng pintuan. Isang maliit na piraso ng papel na isiniksik ng kung sino. Binuksan niya ito at binasa ang nakasulat. Huwag kang maniwala sa bawat lason na ibinibigay nila sa kanya. Ang sakit ni Evandro ay hindi natural. Hanapin mo ang cabinet sa dulo ng pasilyo. Naramdaman ni Sola ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ang mist of distrust ay nagsisimula ng kumalat. Isang dangling mystery ang sumibol sa kanyang isipan. Kung hindi natural ang sakit ni Evandro, sino ang may gawa nito? At anong kinalaman ng 15 milyong piso sa katotohanang pilit nilang itinatago? Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat hakbang ni Sola patungo sa pintuan. Balak niyang hanapin ang cabinet na tinutukoy sa sulat, kahit na ang kabayaran nito ay ang paglabag sa huling kondisyon ng kanyang kontrata. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang seradura, narinig niya ang isang nakakapanindig balahibong ungol ng sakit mula sa kabilang silid, ang silid ni Evandro. Handa ba ang babaeng galing sa putikan na suungin ng apoy upang iligtas ang lalaking tumuring sa kanya bilang basura? O ang gabing ito ang magiging huling saksi sa pagkawasak ng kanilang huwad na kanlungan? Ang gabi sa mansyong Altamirano ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab. Huwag kang lalapit. Mas gusto ko pang mamatay sa sakit kaysa madungisan ng iyong mga kamay na galing sa putikan. Ang hiyaw na iyon ni Evandro Altamirano ay tila isang marahas na kidlat na gumuhit sa katahimikan ng madilim na pasilyo. Nakatayo si Sola sa bukana ng pintuan ng silid ng kanyang asawa. Nanginginig ang mga kamay habang mahigpit na hawak ang maliit na baso ng tubig. Ang bawat salita ni Evandro ay punong-puno ng pait. Isang pagtanggi na mas masakit pa kaysa sa sampal na tinanggap niya kanina. Sa loob ng silid, nakita ni Sola ang makapangyarihang CEO na nakasalampak sa sahig. Namumula ang balat at kapos sa hininga, tila ba ang bawat hibla ng hangin sa palasyong ito ay kasalukuyan ng ipinagkakait sa kanya. Naramdaman ni Sola ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay tila paghigop ng nagbabagang uling na sumasakal sa kanyang baga. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Narito siya, ang babaeng binili nila upang maging anino, kasalukuyang nakatitig sa lalaking nagbayad sa kanya, ngunit kasalukuyan namang itinatakwil ang kanyang kalinga. Ang miyamay ng sandaling ito ay tila isang nakakasakal na usok. Habang ang buong mundo ay nakatingin sa karangyaan ng mga Altamirano, tanging siya lang ang nakakakita sa pagguho ng taong nasa itaas ng gintong pedestal. Sir Evandro, pakiusap. Tignan niyo ang sarili niyo. Kailangan niyo ng tulong. Ang mahinang pagsusumamo ni Sola. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng takot at matinding habag. I told you, don't touch me. Go back to your room, merchandise. Ang pautal-utal na bulyaw ni Evandro habang pilit na isinisiksik ang sarili sa sulok. Tila ba si Sola ang pinakamasamang sakit na maaring dumapo sa kanya. Nanigas ang buong pagkatao ni Sola. Ang merchandise, ang salitang palaging ipinapaalala sa kanya na wala siyang halaga kundi ang 15 milyong pisong pambayad sa ospital ng kanyang kapatid. Ngunit sa gitna ng kanyang pighati, naalala niya ang sulat na isiniksik sa ilalim ng kanyang pinto. Dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang paningin sa loob ng silid ni Evandro hanggang sa mahagip ng kanyang mga mata ang isang maliit na cabinet na gawa sa madilim na kahoy sa dulo ng pasilyo, malapit sa banyo. Isang golden moment ng ganap na pagpapasya ang namayani ng binaliwala ni Sola ang banta ni Evandro. Sa halip na lumapit sa lalaki, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa cabinet. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila ritmo ng isang hatol na papalapit.
Pagkabukas niya ng pinto ng cabinet, bumulad sa kanya ang tumpok ng mga bote ng gamot. Ngunit hindi ang mga label ang kumuha ng kanyang atensyon, kundi ang isang maliit na vial na walang kahit anong pangalan, tanging isang pulang marka lamang ang nakaguhit sa takip nito. Anong ginagawa mo riyan? Sabi ko, lumayas ka. Ang pasigaw na ungol ni Evandro, ngunit ang kanyang boses ay unti-unti nang nanghihina. Mabilis na kinuha ni Sola ang vial at inamoy ito. Isang matapang at kakaibang amoy ng chemical ang sumakal sa kanyang pandinig. Amoy na pamilyar sa kanya noong nagtitinda pa siya ng mga halamang gamot sa Quiapo. Hindi ito gamot sa alerdi. Ito ay isang uri ng lason na dahan-dahang nagpapahina sa nervous system ng tao. Naramdaman ni Sola ang matinding panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang mist of distrust ay tuluyan ng napawi, napalitan ng isang malupit na katotohanan. Ang pamilyang pumasok sa isang kontrata sa kanya ay ang pamilya ring kasalukuyang pumapatay sa sarili nilang dugo. Hindi kayo allergic sa mundo, Sir Evandro. Ang pabulong na sabi ni Sola habang dahan-dahang lumalapit muli sa lalaki, bit-bit ang vial. Allergic kayo sa mga taong nasa paligid nyo na sadyang ginagawang bilangguan ang inyong sariling katawan. Isang golden moment ng kalinga ang nangyari nang dahan-dahang lumuhod si Sola sa harap ni Evandro. Sa pagkakataong ito, hindi siya natakot sa galit nito. Inilapag niya ang baso ng tubig at maingat na kinuha ang panyo mula sa kanyang bulsa upang punasan ang pawis sa noo ng lalaki. Ang panandaliang pagdampi ng kanilang mga balat ay tila isang kuryenteng gumuhit sa buong silid. Napatigil si Evandro. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat nang mapagtantong sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ang haplos ng isang tao ay hindi nagdulot ng hapdi, kundi ng isang pambihirang init. Solay, bakit? Ang mahinang bulong ni Evandro, ang kanyang panga ay dahan-dahang lumambot. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nilamon ng marahas na pagbukas ng pinto sa likuran. Nakatayo si Doña Remedios, suot ang kanyang itim na sutla na duster. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit at takot. Sa likod niya ay nakatayo ang kaisa-isang taong pinagkakatiwalaan ni Sola sa labas ng mansyong ito, si Auntie Caring. Napakagandang palabas, Soledad. Ang malamig na sabi ni Doña Remedios habang dahan-dahang lumalapit. Inuuna mo ang pag-akit sa asawa mo kaysa sa pagsunod sa kontrata. At akala mo ba ay hindi ko malalaman ang tungkol sa iyong lihim na investigasyon? Itinaas ni Doña Remedios ang isang maliit na kwaderno. Ang diary ni Sola kung saan nakatala ang lahat ng kanyang nadiskubre tungkol sa hospital bills ni Bunsoy. Tumingin si Sola kay Auntie Caring, umaasang makakita ng paliwanag, ngunit ang tanging nakita niya ay ang pag-iwas ng tingin ng kanyang tiyahin habang hawak nito ang isang makapal na sobre ng pera. Patawarin mo ako, Sola. Kailangan ko rin ng pera para sa sarili kong buhay. Ang nanginginig na bulong ni Caring bago tuluyang lumabas ng silid. Naramdaman ni Sola ang pagpunit sa kanyang kaluluwa. Ang huling tulay niya patungo sa kaligtasan ay kasalukuyan ng natutupok. Ang mist of distrust ay naging isang dambuhalang pader na sumakal sa kanyang huling pag-asa. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat hakbang ni Doña Remedios patungo sa kinaroroonan ni Sola at Evandro. Ngayon, dahil nilabag mo ang huling kondisyon ng kasunduan, wala ka nang makukuhang kahit isang barya, ang malamig na deklarasyon ni Remedios. At ang kapatid mo sa ospital, sabihan mo siyang maghanda na, dahil simula ngayong gabi, ang oxygen na humahawak sa buhay niya ay tuluyan na ring mapuputol. Naramdaman ni Sola ang biglang panunuyo ng kanyang buong katawan, habang mahigpit na hinahawakan ni Evandro ang kanyang kamay, tila ba ito ang huling angkla sa gitna ng isang nagngangalit na bagyo. Sino ang mas mabilis na makakarating sa katarungan? Ang babaeng itinakuwil ng sariling dugo o ang reynang handang pumatay upang manatili lamang ang kislap ng kanyang korona? Hindi mo ba naramdaman ang malansang amoy ng palengke sa iyong balat, Evandro? Pinaglalaruan ka lang ng babaeng ito upang sipsipin ang iyong yaman habang dahan-dahang pinapatay ang iyong katuwiran. Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang matalim na labaha na dahan-dahang humihiwa sa bawat hibla ng dangal ni Sola sa loob ng silid na nababalot ng tensyon. Nakatayo ang matanda sa gitna ng silid, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa magkahawak na kamay ni Sola at Evandro. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng lason, isang sining ng manipulasyon na naglalayong itanim ang binhi ng pagdududa sa isipan ng kanyang anak-anakan.
Naramdaman ni Sola ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay tila paghigop ng nagbabagang uling na sumasakal sa kanyang baga. Isang matinding panginginig ang gumapang sa kanyang mga daliri na kasalukuyan pang nakahawak sa mainit na palad ni Evandro. Isang contextual needle ang bumaon sa kanyang puso nang maalala niya ang anyo ni Bunsoy sa ospital. Ang munting batang ang tanging kasalanan ay ang mangarap na makapaglaro muli sa labas. Ngunit ngayon ay kasalukuyan ng ginagawang pambayad utang sa isang digmaang hindi naman siya ang nagsimula. Ang internal crumbling ay tuluyan ng nagaganap sa kalooban ni Sola. Narito siya, ang babaeng binuwis ang sariling kalayaan. Kasalukuyan namang pinapanood ang pagguho ng huling pader ng kanyang pag-asa. Stop it! Si Sola lang ang tanging nagmalasakit sa akin nang makita niya akong naghihirap kanina. Ang pasigaw na pagtatanggol ni Evandro, bagaman ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa tindi ng panghihina. Sinubukan niyang humigpit ang hawak sa kamay ni Sola, isang munting kilos na tila nagsisilbing banal na kanlungan para sa dalaga sa gitna ng unos. Nagmalasakit? O baka naman ginagamit ang iyong kahinaan upang makuha ang tiwala mo? Ang panguuyam ni Remedios habang dahan-dahang lumalapit. Evandro, look at her. She is a professional liar from Quiapo. Inutusan ko si Kering na manmanan siya at tignan mo ang nakuha namin. Inihagis ni Remedios ang mga punit na pahina ng diary ni Sola sa paanan ng kama. Nandyan ang plano niya. Nandyan ang listahan ng mga accounts na balak niyang pasukin. She's not here to heal you. She's here to rob us blind. Naramdaman ni Sola ang pagpunit sa kanyang pagkatao nang makita ang pagngisi ni Auntie Kering mula sa pintuan. Ang pait ng pagkakanulo ng sariling kadugo ay mas matindi pa sa anumang sampal. Auntie, bakit? Ang pabulong na tanong ni Sola. Ang boses niya ay basag na tila isang kristal na nahulog sa semento. Ipinagkatiwala ko sa inyo ang buhay ni Bunsoy. Ipinagkatiwala ko sa inyo ang lahat. Hindi sumagot si Kering, sa halip ay mabilis itong tumalikod at lumabas. Bitbit ang makapal na sobre ng pera na tila ba naging kabayaran sa kaluluwa ng kanyang pamangkin. Ang mist of distrust ay tuluyan ng bumalot sa buong silid, sapat na upang hindi na marinig ni Evandro ang hiyaw ng katarungan sa puso ni Sola. Security, ialabas ang babaeng iyan. Ang malamig na utos ni Remedios. And as for your brother, Soledad, I just called the hospital. Your credit line is cancelled. Simula sa gabing ito, wala nang gamot, wala nang doktor, at tanda ka, at wala nang bukas para sa kanya. Hindi, pakiusap, huwag ang kapatid ko. Ang hiyaw ni Sola habang marahas siyang hinahablot ng dalawang dambuhalang gwardya. Ang kanyang mga kuko ay kumakalmot sa makinis na sahig. Pilit na kumakapit sa anino ni Evandro, ngunit ang lalaki ay nanatiling nakaupo sa kama, ang mga mata ay punong-puno ng kalituhan at bighati. Ang huling sulyap ni Evandro kay Sola ay hindi na puno ng init, kundi puno ng isang nakakangilong pagdududa. Kinaladkad si Sola palabas ng mansyon. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila ritmo ng isang hatol na walang katapusan. Pagdating nila sa dambuhalang gate, marahas siyang itinulak palabas. Ang tunog ng marahas na pagsasara ng bakal na gate ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi na sinabayan ng biglang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Naiwang nakasubsob si Sola sa maputik na semento sa labas ng mansyong Altamirano. Ang kanyang mamahaling seda na pantulog ay puno na ng dumi, tila ba simbolo ng kanyang nadungisang pangarap sa harap ng buong mundo. Ang pighati ay naging isang itim na tinta na dahan-dahang lumulunod sa kanyang paningin. Saan ako pupunta ngayong gabi? Kung ang bawat pintong inakala kong bukas ay sadyang isinarado ng mga taong pinagkatiwalaan ko. Ito na ba ang dulo ng aking sakripisyo? Ang mapanood ang sarili kong kapatid, na mawalan ng hininga habang ako ay nakaluhod sa putikan? Bakit tila pati ang langit ay nakikipagsabwatan sa aking mga kaaway upang hilingin ang aking tuluyang paglalaho? Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng pananahimik ni Sola sa gitna ng baha. Napansin niya ang kanyang maliit na clutch bag na itinapon din sa labas. Dahan-dahan niya itong binuksan at sa gitna ng mga nabasang kagamitan, nagniningning ang isang tumpok ng mga lumang resibo ng gulay mula sa Quiapo. May mga nakasulat na numero sa likod ng bawat isa, mga code na sadyang itinago niya, ang huling ebidensya ng pagtataksil ni Remedios na hindi nahanap ni Kering. Naramdaman ni Sola ang muling pagtibok ng kanyang puso nang may panibagong galit.
Ang laban ay hindi pa natatapos. Kung ang bawat hininga niya sa bahay na iyon ay naging pambayad utang, sisiguraduhin niyang ang bawat butil ng lason na itinanim ni Remedios ay magsisilbing punla ng sarili nitong pagkawasak. Ang gabi sa disyerto ng mga Altamirano ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab, at ang tunay na unos ay hindi nanggagaling sa langit, kundi sa isang babaeng wala nang matatakutan dahil nawala na sa kanya ang lahat. Modkag. Hindi ka na asawa ni Evandro Altamirano, Soledad. Isa ka na lamang mantsa ng dumi sa putik ng kalsada na kailanman ay hindi nararapat sa loob ng marangal na ospital na ito. Ang boses ng security guard ay kasing lamig ng aserong nakaharang sa pintuan ng ICU. Hinihiwa ang huling hibla ng pag-asang kinakapit ni Sola. Nakatayo siya sa gitna ng mataong lobby, basang-basa ang kanyang mamahaling seda na pantulog. Ang mga paa ay hubad at punong-puno ng sugat mula sa pagtakbo sa kalsada. Ang bawat tao sa paligid ay nakatingin sa kanya ng may halong pandidiri at awa. Tila ba isa siyang baliw na biglang sumulpot mula sa dilim. Isang matalim na miyamay ang dumaan sa kanyang isipan. Narito siya, ang babaeng binili sa halagang 15 milyong piso, ngunit hindi makabili ng kahit isang minuto ng habag para sa kanyang naghihingalong kapatid. Naramdaman ni Sola ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat paghugot niya ng hininga ay tila paghigop ng malamig na hangin ng ospital na sumasakal sa kanyang baga. Nanigas ang kanyang buong katawan nang makita niya mula sa malayo si Mr. Alsayed, ang kanang kamay ni Doña Remedios, na kasalukuyang nakikipag-usap sa head nurse. Alam niya ang ibig sabihin yon. Ang laso ng kanyang biyenan ay nakarating na rito bago pa man siya makahingi ng saklolo. Ang internal crumbling ay tuluyan ng lumalamon sa kanyang pagkatao. Ang bawat pader na itinayo niya sa Quiapo upang maging matatag para kay Bunsoy ay tila ba naging abo sa harap ng kapangyarihan ng mga Altamirano. Please, kahit silip lang, my brother needs me, ang nanginginig na pagsusumamo ni Sola. Inilabas niya ang lukot na resibo ng gulay mula sa kanyang bulsa, ang huling baraha na tila ba isang pampaswerte sa gitna ng malas. I have proof. Ang billing niyo, it's all fake. Doña Remedios is using this hospital to steal money. Isang mapait na tawa ang narinig niya mula sa likuran. Paglingon niya, naroon si Mr. Alsayed, may hawak na isang itim na folder at may mapanuyang ngiti sa mga labi. You really are a market girl, Sola. Akala mo ba ay maniniwala sila sa mga basurang papel na yan? Guards, ilabas niyo ang babaeng ito. She's a threat to the patient's stability. Kinaladkad si Sola palabas ng ospital, binaliwala ang kanyang mga sigaw at hiyaw ng pighati. Habang muli siyang itinatapon sa gitna ng ulan, naramdaman niya ang matinding pagsikip ng kanyang dibdib. Isang golden moment ng ganap na pag-iisa, ang namayani nang mapaupo siya sa gilid ng kalsada. Tinitignan ng dambuhalang gusali ng ospital na tila ba isang gintong hawla na lalong naglalayo sa kanyang kapatid. Bunsoy, patawarin mo si ate. Ang pabulong na hikbi ni Sola, ang bawat salita niya ay nilalamon ng dagundong ng kulog. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, naramdaman ni Sola ang isang mahinang tapik sa kanyang balikat. Pagtingala niya, nakita niya ang mukha ni Nanay Berta, ang matandang tindera ng kakanin sa Quiapo na itinuring na niyang pangalawang ina. Hawak ng matanda ang isang butas-butas na payong, ngunit ang init ng kanyang mga mata ay sapat na upang tunawin ang yelo sa puso ni Sola. Uwi na tayo, anak. Hindi rito natatapos ang laban? Ang mahinang yaya ni Nanay Berta habang iniaabot ang isang basong mainit na tubig. Ang Quiapo ay hindi lang lugar ng hirap. Ito ang lugar ng mga taong marunong lumaban ng sabay-sabay. Dinala ni Nanay Berta si Sola pabalik sa maliit na barong-barong nila sa likuran ng simbahan. Doon, sa gitna ng amoy ng saging na niluluto at usok ng kandila, naramdaman ni Sola ang isang pambihirang uri ng tapang. Inilatag niya sa lamesang kawayan ang lahat ng resibo ng gulay na nakuha niya mula sa mansyon. Sa tulong ng isang lumang magnifying glass, sinimulan nilang basahin ang mga maliliit na numerong isinulat ni Sola sa likod ng bawat papel, mga code ng bawat gamot na ibinibigay kay Evandro na tumutugma sa mga overcharge bills ng kanyang kapatid sa ospital. Tignan niyo ito, Nanay Berta. Ang sabi ni Sola, ang kanyang boses ay nagkaroon ng kakaibang talim. Ang allergy medicine ni Evandro ay ang parehong component na sadyang nagpapahina sa bato ni Bunsoy. Ginagamit nila ang kapatid ko bilang guinea pig
para sa mga bagong gamot ng Altamirano Pharma. Naramdaman ni Sola ang muling pagtibok ng kanyang puso nang may panibagong layunin. Ang mist of distrust sa pagitan nila ni Evandro ay dahan-dahang napapalitan ng isang mas malalim na ugnayan, isang pagkilala na pareho silang biktima ng iisang halimaw. Isang slow burn na emosyon ang sumabog sa kanyang isipan nang maalala niya ang init ng kamay ni Evandro kaninang gabi. Pinrotektahan siya nito kahit panandalian lamang. Kailangan nating ipaalam ito kay Evandro, ang pabulong na panata ni Sola. Pero paano? Hawak siya ni Doña Remedios. Habang binubuo nila ang plano sa loob ng mansyong Altamirano, si Evandro ay kasalukuyan ng nagdurusa. Wala si Sola upang magpunas ng kanyang pawis. Wala si Sola upang kumanta ng mahinang uyayi sa kanyang tabi. Ang bawat haplos ni Doña Remedios sa kanyang noo ay tila ba paso ng apoy na lalong nagpapahirap sa kanyang hininga. Nasaan si Sola, ma? Ang nanginginig na tanong ni Evandro, ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa pintuan. Wala na siya, anak. Kinuha na niya ang pera at bumalik na sa dati niyang buhay sa Quiapo. Ang gaslighting na tugon ni Remedios, habang dahan-dahang itinatapat ang syringe sa IV drip ni Evandro. Sabi ko naman sa iyo, merchandise lang siya. Huwag mong sayangin ang iyong luha sa isang babaeng hindi ka naman minahal. Naramdaman ni Evandro ang muling pagpasa ng kanyang balat sa tindi ng kemikal na pumasok sa kanyang dugo. Ngunit sa kanyang isipan, nanatili ang imahe ng mga mata ni Sola, ang mga matang punong-puno ng katapatan, hindi ng kasakiman. Isang dangling mystery ang sumibol sa kanyang kalooban. Kung talagang pera lang ang pakay ni Sola, bakit tila ang bawat haplos nito sa kanya ay may dalang pambihirang kalinga na hindi nabibili ng bilyon-milyong piso? Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng pananahimik ni Evandro. Napansin niya ang isang maliit na resibo ng gulay na nakasingit sa ilalim ng kanyang unan. Isang resibong naiwan ni Sola bago ito kinaladkad palabas. Dahan-dahan niya itong binuksan at binasa ang nakasulat sa likod. Huwag mong inumin ang asul na pil bukas. It's not for your allergy, it's for your share of the company. I'm coming back for you. Nanlamig ang buong pagkatao ni Evandro. Ang katarungan ay narito na, ngunit ang bawat hininga niya ay kasalukuyan nang nakasabit sa isang manipis na hibla ng tadhana. Sino ang mas mabilis na makakarating sa puso ng katotohanan? Ang babaeng kasalukuyan, nang nag-oorganisa ng mga manggagawa sa Quiapo, o ang laso na dahan-dahang lumalamon sa kaisa-isang lalaking handang maniwala sa kanya? Ang gabi sa desyerto ng mga Altamirano ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab at ang tunay na unos ay papalapit na sa dulo ng pasilyo. Duncan, patayin mo na ang oxygen ng batang iyan. Wala na tayong mapapala sa isang basurang hindi na makakabayad ng kahit isang sentimo para sa kanyang hininga. Ang malamig at walang pusong utos na iyon ni Doña Remedios ay tila isang matalim na kidlat na gumuhit sa pandinig ni Sola habang nakasandal siya sa pader ng isang madilim na eskinita sa tapat ng ospital. Hawak niya ang kanyang lumang cellphone, nanginginig ang kanyang mga daliri, habang nakikinig sa usapang sadyang na-record ng isang recorder na itinago niya sa loob ng bag ni Mr. Al-Sayed bago siya pinalayas. Ang bawat salita ng matanda ay tila mga patak ng asido na unti-unting tumutunaw sa natitirang katuwiran ni Sola, dahilan upang ang bawat paghinga niya ay maging kasing sakit ng paglunok ng nagbabagang uling. Camera luylay, makikita ang kaawa-awang anyo ni Sola sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Nakatayo siya sa tapat ng nagniningning na signage ng Altamirano Medical Center. Ang dambuhalang gusaling itinayo mula sa yaman ng pamilya ni Evandro, ngunit kasalukuyan namang nagsisilbing bitayan para sa kanyang kapatid. Isang contextual irony ang dumaan sa kanyang isipan. Narito siya, ang asawa ng may-ari ng ospital sa ilalim ng kontrata, ngunit kasalukuyang nakikipag-unahan sa oras upang pigilan ang kamatayan ni Bunsoy na iniutos ng sarili niyang biyenan. Ang bango ng basang lupa at ang malansang amoy ng kanal ay humalo sa pait ng kanyang mga luha. Na tila ba ang buong Quiapo ay nakikiramay sa kanyang nagngangalit na pighati. Naramdaman ni Sola ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan nang dahan-dahan niyang ibaba ang kanyang telepono. Ang internal crumbling ay tuluyan ng natapos, napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Ang bawat sapa ng kanyang mga paa sa baha ay tila ritmo ng isang martsa patungo sa digmaan. Tinitigan niya ang kanyang mga palad na puno ng sugat at dumi. Ang mga kamay na dati ay marunong lang magtali ng mga bundle ng kangkong
Ngayon ay siya nang hahawak sa huling baraha na magpapabagsak sa isang imperyo. Nanay Berta, kailangan na nating kumilos. Bukas ang board meeting para sa merger ng Altamirano Pharma. Doon tayo magtutuos. Ang mariing sabi ni Sola nang makabalik siya sa kanilang barong-barong. Isang golden moment ng pagkakaisa ang namayani sa loob ng maliit na silid. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang bumbilya, ang mga kasamahan ni Sola sa palengke, mga kargador, mga tindera at mga batang lansangan ay kasalukuyan ng abala sa pag-aayos ng mga dokumento. Inilatag ni Sola ang lahat ng resibo ng gulay na nakuha niya. Sa tulong ni Dr. Luis, isang batang doktor na tinalikuran ng karangyaan upang magsilbi sa mga mahihirap sa Quiapo, dahan-dahan nilang pinag-ugnay ang bawat piraso ng puzzle. Tignan mo ito, Sola, ang sabi ni Dr. Luis habang itinuturo ang mga chemical codes sa likod ng resibo ng pechay. Ang gamot na ibinibigay kay Evandro ay hindi para sa allergy. Ito ay isang uri ng neurotoxin na dahan-dahang nagpaparalisa sa kanyang kakayahang mag-isip ng maayos. At ang mga laboratory test ni Bunsoy, sinadya nilang palitan ang mga resulta upang magmukhang malala ang kanyang kidney failure para magkaroon sila ng dahilan na ituloy ang trial ng kanilang bagong experimental drug. Naramdaman ni Sola ang pagpunit sa kanyang pagkatao nang marinig ang tindi ng kasamaang ito. Ginamit nila ang kapatid ko para lang yumaman sila lalo. Pinatay nila ang bukas ni Bunsoy para sa kanilang stocks. Ang pabulong na hiyaw ni Sola, ang boses niya ay punong-puno ng pait. Samantala, sa loob ng mansyong Altamirano, ang katahimikan ay tila isang nagbabadyang unos. Si Evandro ay nakahiga sa kanyang malawak na kama, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling dilat at alerto. Binaliwala niya ang asul na pill na inihain sa kanya ni Doña Remedios kanina. Lihim niya itong iniluwa at itinago sa ilalim ng kanyang dila bago isiniksik sa loob ng punda ng unan. Ang bawat haplos ng pawis sa kanyang noo ay tila babala na ang kanyang oras ay unti-unti nang nauubos. Kailangan mong magpahinga, Evandro. Bukas ay malaki ang responsibilidad mo sa kumpanya, ang gaslighting na bulong ni Remedios, habang dahan-dahang hinahaplos ang buhok ng lalaki. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang tanikalang ginto na lalong humihigpit sa leeg ni Evandro. Nasaan ang mga files para sa meeting bukas, ma? Ang pautal-utal na tanong ni Evandro, pilit na ginagaya ang kanyang dating nanghihinang kalagayan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Remedios. Nakahanda na ang lahat, anak. Isang pirma mo na lang at maaari ka nang magpahinga habang buhay. Ako na ang bahala sa lahat. Nang makaalis si Remedios, dahan-dahang bumangon si Evandro. Ang bawat galaw niya ay may kasamang sakit. Ngunit ang lihim na mensahe ni Sola sa resibo ng gulay ay nagsisilbing kaisa-isang bituin sa gitna ng kanyang kadiliman. I'm coming back for you. Ang paulit-ulit na bulong niya sa sarili, tila ba ang boses ni Sola ay isang banal na oyayi na nagbibigay sa kanya ng pambihirang lakas. Nang sumapit ang madaling araw, nakatayo si Sola sa harap ng salamin sa barong-barong ni Nanay Berta. Wala na ang kanyang mamahaling seda na pantulog. Ang suot niya ngayon ay ang kanyang lumang uniforme sa palengke, isang kupas na polo shirt at pantalong maong. Ngunit sa kanyang balikat ay nakasukbit ang isang bag na naglalaman ng bilyon-milyong halaga ng katotohanan. Handa ka na ba, Sola? Ang tanong ni Nanay Berta habang iniaabot sa kanya ang isang maliit na krus na gawa sa kahoy. Handa na ako, Nay. Hindi ako papasok doon bilang si Mrs. Altamirano. Papasok ako bilang ang babaeng pinilit nilang luhuran ng putik, ngunit ngayon ay tatayo upang durugin ang bawat poste ng kanilang mansyon, ang matatag na sagot ni Sola. Isang golden moment ng kalinga ang namayani nang magyakap ang mga manggagawa ng Quiapo sa tapat ng simbahan. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang karatula, may dalang boses, at may dalang paninindigan. Sila ang magsisilbing hukbo ng isang babaeng itinakuwil ng karangyaan ngunit niyakap ng katarungan. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat hakbang ni Sola patungo sa dambuhalang corporate building ng Altamirano Group sa Makati. Ang sikat ng araw ay nagsisimula ng gumuhit sa kalangitan, nagniningning sa salamin ng gusali na tila ba isang hamon. Nakita ni Sola ang sasakyan ni Doña Remedios na kasalukuyan nang pumasok sa driveway. Ngunit bago pa man makalapit si Sola sa lobby, isang itim na van ang biglang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas ang dalawang lalaking nakasuot ng itim na maskara. Wala silang sinabi, tanging ang marahas na paghatak sa braso ni Sola
patungo sa loob ng sasakyan ang pumunit sa katahimikan ng umaga. Sola! Ang pasigaw na hiyaw ni Nanay Berta, ngunit mabilis na humarurot ang sasakyan palayo, na iniwan ang mga nagkalat na resibo ng gulay sa kalsada, ang huling ebidensya ng kanyang katarungan na ngayon ay muling nababalot ng makapal na usok ng panganib. Sino ang nag-utos ng pagkidnap kay Sola sa oras ng kanyang huling laban? At magagawa kaya ni Evandro na manindigan sa boardroom kung ang kaisa-isang babaeng nagbigay sa kanya ng pag-asa ay kasalukuyan ng nilalamon ng panibagong dilim? Ang gabi sa disyerto ng mga Altamirano ay tapos na, ngunit ang tunay na bagyo ay ngayon pa lamang tunay na maglulunsad ng kanyang pinakamapangwasak na hagupit. Ibigay mo sa akin ang bawat piraso ng papel na mag-uugnay sa amin sa kamatayan ng iyong kapatid. O sisiguraduhin kong ang putik na kinaupuan mo ngayon ang magiging huling hantungan ng iyong mga pangarap. Ang malamig na tinig ni Dr. Dante ay tila isang matalim na labaha na dahan-dahang humahati sa katahimikan ng loob ng umaandar na itim na van. Nakaupo si Sola sa sahig ng sasakyan. Nakatali ang kanyang mga kamay ng magaspang na lubid na pilit bumabaon sa kanyang nanginginig na mga balat. Ang bawat pag-alon ng sasakyan ay tila ba pagpunit sa kanyang pag-asa, dahilan upang ang bawat hininga niya ay maging kasing bigat ng isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Narito siya, ang babaeng inakala ng buong Quiapo na magiging boses ng katarungan, kasalukuyan namang nilalamon ng dilim bago pa man makarating sa bukana ng liwanag. Camera luylay. Makikita ang nakapanlulumong kaibahan ng eksena. Habang si Sola ay nakikipagbuno sa takot sa loob ng sasakyan, sa itaas ng dambuhalang corporate building ng Altamirano Group, nagsisimula na ang formal na pagtitipon. Ang bango ng mamahaling kape at ang tunog ng mahinang sapa ng mga sapatos sa makinis na sahig ay tila miyamay sa kalagayan ni Sola, habang ang mga nasa itaas ay naghahanda para sa isang bagong yugto ng kanilang kasakiman. Ang babaeng nagnanais na magligtas sa kanila ay kasalukuyan ng ginagawang alay sa altar ng kamatayan. Ang bawat patak ng pawis sa noo ni Sola ay tila nagkukwento ng bawat sakripisyong ginawa niya para kay Bunsoy. Isang pighating dahan-dahang nilulunod ng amoy ng antiseptic na nanggagaling sa mga kamay ni Dr. Dante. Hindi niyo po ako matatakot, Doctor. Ang mahinang tugon ni Sola, ang boses niya ay nanginginig ngunit may bakas ng pambihirang tatag. Ang mga resibong kinuha niyo ay palamuti lang. Ang tunay na katotohanan ay nakasulat na sa bawat pusong inapinyo sa Quiapo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Dr. Dante habang dahan-dahang hinahaplos ang syringe na may lamang kulay asul na likido. Ang parehong laso na pilit na ipinapainom kay Evandro. Quiapo, ang mga tao roon ay walang boses sa harap ng bilyon-milyong pisong hawak ni Doña Remedios. You were just a temporary convenience, Sola. Isang merchandise na sadyang kinuha upang magsilbing scapegoat sa aming trials. Ngayong tapos na ang laro, panahon na upang muli kang maglaho. Naramdaman ni Sola ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan nang itapat ng doktor ang syringe sa kanyang leeg. Ang mist of distrust ay tuluyan ng napalitan ng isang mapanganib na realidad. Isang sacrifice dilemma ang kasalukuyang bumubuo sa kanyang isipan. Mananatili ba siyang tahimik upang humaba ang kanyang buhay? O magsasakripisyo siya upang maipaalam sa mundo ang bawat dumi ng pamilyang ito? Isang golden moment ng kuryosidad ang namayani nang mapansin ni Sola ang isa sa mga kidnapper. Ang lalaking may malaking peklat sa braso na kasalukuyang nagmamaneho. Naalala niya ang mukhang iyon. Ito ang lalaking binigyan niya ng libreng gamot at pagkain noong nakaraang buwan sa Quiapo nang makita niyang nangingisay ito sa gutom sa tabi ng kanyang pwesto ng gulay. Kuya, ikaw yan, di ba? Yung tinulungan ko sa tapat ng simbahan? Ang pabulong na sabi ni Sola. Ang kanyang mga mata ay nanunubig sa tindi ng pagsusumamo. Napatigil ang lalaki sa pagmamaneho. Nakita ni Sola ang pagigting ng panga nito sa rearview mirror. Isang internal crumbling din ang naganap sa kalooban ng lalaking binuwis ang dangal para sa pera. Tumahimik ka, miss. Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Ang pilit na matigas na sagot nito, ngunit bakas ang panginginig sa kanyang boses. Samantala, sa loob ng boardroom, nakaupo si Evandro sa gitna ng lamesa. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga kamay ay nanginginig, pilit na ginagampanan ang papel ng isang asawang lupaypay.
Tumingin siya sa bintana, pinagmamasdan ang nagkalat na mga resibo sa kalsada sa ibaba na kasalukuyan ng nililinis ng mga janitor. Nararamdaman niya ang kawalan ng presensya ni Sola. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala na may hindi magandang nangyayari sa babaeng tanging naniwala sa kanya. Evandro, pirmahan mo na ang merger agreement na ito. Ang gaslighting na bulong ni Doña Remedios sa kanyang tabi, iniaabot ang isang panulat na ginto. Para ito sa ikabubuti niyo ni Sola. Kapag natapos na ito, maaari na kayong magbakasyon sa ibang bansa nang walang iniisip na problema. Tumingin si Evandro sa kanyang inainahan. Sa ilalim ng kanyang dila, nararamdaman pa rin niya ang pait ng iniluwa niyang gamot kanina. Nasaan ang asawa ko, ma? Sabi mo ay susunod siya rito. Masyado ka namang attached sa merchandise na iyan, ang malamig na sagot ni Remedios habang muling pinapasadahan ng kanyang daliri ang diamante sa kanyang leeg. Abala siya sa pag-iimpake ng kanyang mga gamit sa Quiapo. Sabi ko naman sa iyo, pera lang ang pakay niya. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng pananahimik ni Evandro habang nakalapat ang dulo ng panulat sa papel. Napansin niya ang isang notification sa screen ng kanyang tablet na lihim na nakakonekta sa cellphone ni Sola. Isang audio signal na kasalukuyan nang nag-u-upload ng live recording mula sa loob ng itim na van. Narinig ni Evandro ang boses ni Dr. Dante sa kanyang earpiece. Wala nang magagawa si Evandro sa oras na tumama ang lason na ito sa dugo mo, Sola. Nanigas ang buong pagkatao ni Evandro. Ang katarungan ay narito na, ngunit ang buhay ng kanyang asawa ay kasalukuyan nang nakasabit sa 1 milimetro ng karayom. Sino ang unang bibigay? Ang lalaking handang pumirma upang iligtas lamang ang kanyang kaluluwa o ang babaeng kasalukuyan nang nilalamon ng anino ng kamatayan sa ilalim ng banyagang semento? Ang gabi sa disyerto ng mga Altamirano ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab, at ang bawat hininga ni Sola ay tila isang oyeyi ng pakikipaglaban sa tadhana. Hindi mabibili ng bilyon-bilyong piso ang buhay na kasalukuyan mong sinusubukang itapon, ma. Ngayong oras na ito, tapos na ang pagpapanggap. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko sa iyong mga gintong tanikala. Ang boses ni Evandro Altamirano ay hindi na ang nanginginig at mahinang tinig ng isang pasyenteng naghihingalo. Umalingaw-ngaw ito sa loob ng boardroom na tila isang malakas na kulog na bumasag sa kislap ng mga kristal na baso sa lamesa. Binitawan ni Evandro ang gintong panulat. Hinayaan itong gumulong at mahulog sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng metal sa marmol ay tila hudyat ng pagtatapos ng paghahari ni Doña Remedios. Tumayo ang lalaki ng tuwid, ang kanyang panga ay nagngangalit at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng katarungang matagal na niyang ikinubli sa ilalim ng kanyang dila. Camera luylay, makikita ang bawat mukha ng mga opisyales sa loob ng silid. Nanigas si Doña Remedios sa kanyang kinauupuan, ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang binitawan ang mga perlas sa kanyang leeg habang nakatitig sa anak na inakala niyang kontrolado niya. Isang internal crumbling ang dumaan sa isipan ng matanda. Sa loob ng 2 dekada, matagumpay niyang nabulag si Evandro gamit ang lason at takot, ngunit sa isang iglap, ang aninong pilit niyang pinapatay ay muling nabuhay upang siya ay hatulan. Ang miyamay ng sandaling ito ay tila isang nakakasakal na usok. Ang lalaking inakala niyang allergic sa mundo ay kasalukuyan nang humihinga ng malalim sa gitna ng katotohanan. Evandro, anak, anong drama ito? Masyado ka lang sigurong napagod. Ang nanginginig na gaslighting ni Remedios. Pilit na inaabot ang kamay ng anak. You need your medicine. Mr. Al-Sayed, tawagan ng doktor. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng doktor na iyon sa harap ko. Ang pasigaw na bulyaw ni Evandro habang inilalakas ang audio mula sa kanyang earpiece patungo sa main speaker ng boardroom. Ang boses ni Dr. Dante na nagbabanta kay Sola sa loob ng van ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Malinaw at nakakapangilabot. Narinig ng lahat ang tungkol sa lason, ang tungkol sa trial ng gamot, at ang bawat dumi ng pamilya Altamirano na pilit nilang itinago sa likod ng kanilang mga donasyon sa Quiapo. Ang hiya ay tuluyan ng lumunod kay Remedios nang makita niya ang mga board members na nagsisimulang magbulungan at tumingin sa kanya nang may pandidiri. Samantala sa loob ng itim na van, naramdaman ni Sola ang biglang pagpreno ng sasakyan. Ang tunog ng mga gulong na kumakaskas sa semento ay tila hiyaw ng isang biktima. Isang golden moment ng pag-asa ang namayani nang makita ni Sola ang pag-aalinlangan sa mga mata ng driver na may peklat. Kuya, pakiusap,
May anak ka rin, apa, di ba? Gusto mo bang lumaki siya na ang alam niya ay pumatay ang tatay niya ng isang inosenteng ina? Ang pabulong na pagsusumamo ni Sola, ang kanyang mga mata ay nanunubig sa tindi ng pighati. Ang Quiapo ang nagturo sa atin na kahit mahirap tayo, meron tayong dangal na hindi kayang bilhin ng mga taong nasa itaas. Naramdaman ni Sola ang panginginig ng mga kamay ng Draper sa manibela. Ang internal crumbling ay kasalukuyan na ring nagaganap sa kalooban ng lalaking binuwis ang kaluluwa para sa pera. Ngunit bago pa makakilos ang Draper, marahas na hinawakan ni Dr. Dante ang syringe at itinutok ito sa leeg ni Sola. Tumahimik ka, ituloy mo ang pagmamaneho. Ang histeryang sigaw ng doktor. Bumalik ang eksena sa boardroom. Marahas na hinablot ni Evandro ang cellphone ni Remedios at inihagis ito sa pader, dahilan upang magkapira-piraso ang mamahaling kagamitan. Nasaan ang asawa ko, ma? Sabihin mo ang totoo o sisiguraduhin kong bago lumubog ang araw, ang bawat offshore account mo ay magiging pag-aari na ng mga manggagawang ninakawan mo. You wouldn't dare, Evandro! Ako ang nagligtas sa'yo! Ang sigaw ni Remedios, ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Hindi mo ako iniligtas, ikinulong mo ako. Ang sagot ni Evandro habang mabilis na lumalakad palabas ng boardroom, binaliwala ang bawat guard na humaharang sa kanya. Attorney, call the police and track the signal of Sola's phone. Now! Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng mabilis na pagtakbo ni Evandro patungo sa kanyang sasakyan. Sa monitor ng kanyang relo, nakikita niya ang pulang tuldok ng signal ni Sola na kasalukuyan ng papalapit sa isang abandonadong pier sa port area. Narinig niya ang boses ni Sola na nagsusumamo sa huling pagkakataon na sinundan ng isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin sa loob ng van. Sino ang unang bibigay? Ang Draper na nagsisimulang magbago ang isip? O ang doktor na kasalukuyan nang itinutusok ang karayom sa balat ni Sola? Ang katarungan ay narito na. Ngunit ang bawat segundo ay tila isang hotdaw na tumatama sa puso ni Evandro. Handa na ba ang prinsipe ng mansyon na marumihan ang kanyang mga kamay ng putik upang iligtas lamang ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling huminga? Hindi sapat ang 15 milyong piso upang patahimikin ang isang kapatid na nakasaksi sa bawat patak ng luha ng kanyang pamilya. Maaari mong bilhin ang aking katahimikan sa loob ng mansyon, ngunit hinding-hindi mo kayang bayaran ang hiyaw ng katarungang nagmumula sa puso ng mga taong itinuring mong basura. Ang malamig na bulong na iyon ni Sola ay tila isang sumpa na dumanas sa pandinig ni Dr. Dante, habang ang itim na van ay marahas na huminto sa gilid ng isang abandonadong pier sa port area. Ang amoy ng kalawang at malansang tubig dagat ay sumakal sa bango ng lason na kasalukuyan ng inihahanda ng doktor. Naramdaman ni Sola ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito panginginig ng takot. Pwede bang ginginig ng isang pusong handa ng sumabog mula sa tindi ng kawalang katarungan? Camera luylay, makikita ang anyo ni Sola sa gitna ng kadiliman. Nakatayo siya sa bukana ng van, ang kanyang puting duster ay punong-puno na ng dumi. Tila ba isang lantang bulaklak sa gitna ng sementeryo ng mga barko? Ang miyamai ng sandaling ito ay tila isang nakakasakal na usok. Narito siya, ang asawa ng isang Altamirano, kasalukuyang nakatitig sa kamatayan sa kamay ng isang taong binabayaran ng sarili niyang pamilya. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay tila mga sampal na nagpapaalala sa kanya na ang ginto ay kailanman ay hindi naging panangga sa pighati. Kuya, ngayon na! Gawin mo na ang tama! Ang pabulong na pagsusumamo ni Sola sa Draper na may peklat. Isang golden moment ng pagpapasya ang namayani ng magtagpo ang kanilang mga mata sa huling pagkakataon. Sa isang mabilis na galaw, bago pa man maiturok ni Dr. Dante ang syringe, marahas na pinihit ng Draper ang manibela at binangga ang van sa isang tumpok ng mga lumang crate. Ang tunog ng pagkawasak ng kahoy at ang pag-alog ng sasakyan ay tila isang hudyat ng rebelyon. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na lumabas si Sola mula sa van, binaliwala ang hapdi ng kanyang mga sugat at ang bigat ng kanyang sinapupunan. Eksaktong dumating si Evandro. Ang tunog ng mabilis na paghinto ng kanyang sasakyan sa semento ay tila isang awit ng kaligtasan. Lumabas ang lalaki, binaliwala ang banta ng ulan, at putik sa kanyang mamahaling sapatos. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang CEO na allergic sa mundo. Siya ay isang lalaking handang marumihan ang kamay upang iligtas ang kaisa-isang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling huminga.
Sola, ang pasigaw na hiyaw ni Evandro habang tumatakbo patungo sa dalaga. Naramdaman ni Sola ang init ng mga bisig ni Evandro na bumalot sa kanya. Isang yakap na tila ba naging isang banal na kanlungan sa gitna ng unos. Sir Evandro, si Bunsoy, si Dr. Dante, ang nanginginig na sumbong ni Sola bago tuluyang manghina ang kanyang mga tuhod. I got you, Sola. Hindi na nila kayo masasaktan muli. Ang pabulong na pangako ni Evandro, ang boses niya ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Isang golden moment ng kalinga ang namayani nang buhatin ni Evandro ang kanyang asawa patungo sa sasakyan. Habang ang mga pulis ay kasalukuyan nang dinadampot ang nanghihinang si Dr. Dante mula sa loob ng van. Ngunit hindi sila dumiretso sa mansyon. Alam ni Sola na ang palasyo ni Remedios ay puno pa rin ng mga ahas. Dalhin niyo po ako sa Quiapo, sir. Doon lang tayo magiging ligtas, ang pakiusap ni Sola. Pagdating nila sa Quiapo, ang paligid ay nabalot ng isang pambihirang uri ng pagkakaisa. Ang bango ng sampagita at ang ingay ng palengke sa madaling araw ay tila nagsilbing gamot sa sugatang kaluluwa ni Evandro. Nang makita ng mga tindera at kargador ang kalagayan ni Sola, tila ba isang hukbo ng mga anino ang bumangon upang protektahan sila. Isang golden moment ng katatagan, ang namayani ng ipasok ni Nanay Berta, ang dalawa sa likuran ng simbahan. Doon sa gitna ng mga kandila at lumang kahoy, naramdaman ni Evandro ang pambihirang lakas ng mga taong dati ay tinitignan lamang niya mula sa itaas. Nakita niya kung paano gamutin ng mga tindera ang sugat ni Sola gamit ang mga halamang gamot. Kung paano siya bigyan ng pagkain ng mga taong wala ring sapat na pambili. Dito tayo kukuha ng ebidensya, Evandro, ang sabi ni Sola habang iniaabot ang isang maliit na notebook na itinago niya sa ilalim ng isang sako ng bigas. Nariyan ang lahat ng original receipts ng mga gamot na ibinibigay sa iyo. Nariyan din ang mga pangalan ng mga nurse sa Altamirano Medical Center na handang magsalita laban kay Doña Remedios. Naramdaman ni Evandro ang panginginig ng kanyang mga daliri habang binabasa ang bawat pahina. Ang internal crumbling ay tuluyan nang napalitan ng isang matalas na determinasyon. Gagamitin natin ito sa board meeting bukas, Sola. Sisiguraduhin kong sa gabing ito, ang bawat dumi ng pamilya ko ay magsisilbing mitya ng aming sariling pagkawasak. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng kanilang paghahanda sa gitna ng palengke. Napansin ni Sola ang isang pamilyar na bulto sa labas ng simbahan, si Auntie Caring. Ang tita niyang nagkanulo sa kanya ay kasalukuyan nang lumuluhod sa harap ng imahe ng Nazareno, humahagulgol at may hawak na isang itim na folder. Masyado nang huli ang pagsisisi, Auntie, ang pabulong na sabi ni Sola sa kanyang sarili. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang malakas na tunog ng pagtunog ng kampana ang narinig nila, isang babala na may mga tauhan ni Doña Remedios na kasalukuyan ng pinalilibutan ang buong Quiapo. Ang gabi ng paniningil ay hindi na magsisimula sa boardroom. Magsisimula ito rito, sa gitna ng mga taong walang boses ngunit may nagngangalit na paninindigan. Sino ang unang magsasakripisyo sa oras na magtagpo ang ginto ng Makati at ang boses ng Quiapo? At sapat ba ang katarungang hawak ni Sola upang mailigtas ang huling hininga ng kanyang kapatid na kasalukuyan nang unti-unting nauubos sa loob ng ospital? Tapusin na natin ang usapang ito. Pirmahan mo na ang dokumento, Evandro, at hayaan na nating mabaon sa limot ang mansyang iniwan ng babaeng iyon sa ating pamilya. After all, she was just a business expense that we have already settled. Ang malamig na tinig ni Doña Remedios ay umalingaw-ngaw sa loob ng engrandeng boardroom ng Altamirano Group. Nakatayo ang matanda sa kabisera ng dambuhalang lamesang gawa sa salamin at asero, nagniningning ang kanyang diamanteng kwintas sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Sa kanyang tabi, ang mga board members ay nanatiling tahimik, tila mga aninong walang katuwiran sa harap ng ginto. Iniaabot ni Remedios ang gintong panulat kay Evandro. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng tagumpay na inaakala niyang hawak na niya. Naramdaman ni Evandro ang panunuyo ng kanyang lalamunan habang nakatitig sa puting papel sa kanyang harapan. Ang bawat letra sa dokumento ay tila mga tanikalang handang gumapos sa kanyang kalayaan habang buhay. Isang contextual irony ang bumalot sa silid, sa gitna ng bango ng mamahaling kape at amoy ng kapangyarihan. Nararamdaman ni Evandro ang pait ng lason na matagal nang dumadaloy sa kanyang mga ugat
sa utos ng babaeng tinatawag niyang ina. Ngunit bago pa man dumampi ang dulo ng panulat sa papel, ang malalaking pinto ng boardroom ay marahas na bumukas. Isang nakabibinging katahimikan ang mabilis na kumalat nang pumasok ang isang figurang hinding-hindi nila inaasahang makikita sa gabing ito. Si Sola, hindi siya nakasuot ng seda, hindi siya nakasuot ng hiyas. Suot niya ang kanyang kupas na polo shirt mula sa Quiapo, ang kanyang mga kamay ay may bakas pa ng dumi mula sa palengke, ngunit ang kanyang tindig ay mas matayog pa kaysa sa bawat poste ng gusaling iyon. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila ritmo ng isang hatol na hindi na mapipigilan. Ang dangal po, Doña Remedios, ay hindi isang expense na basta-basta nyo na lang isasama sa inyong liquidation. Ang boses ni Sola ay malinaw, matatag, at punong-puno ng autoridad. Anong ginagawa ng merchandise na ito rito? Ang histeryang sigaw ni Remedios, ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa tindi ng kaba at galit. Security, ialabas ang babaeng ito, she is a trespasser. Huwag po kayong magmadali, mama, ang malamig na sabi ni Evandro habang dahan-dahang tumatayo. Binitawan niya ang gintong panulat at hinayaan itong mahulog sa sahig. Ang tunog ng pagtama ng metal sa marmol ay tila hudyat ng pagtatapos ng paghahari ni Remedios. Nandito ang asawa ko upang ipakita ang tunay na halaga ng inyong mga lihim. Isang golden moment ng katarungan ang namayani nang ilapag ni Sola ang isang tumpok ng mga lukot at basang resibo ng gulay sa gitna ng lamesa. Tignan niyo po ang mga ito, ang sabi ni Sola sa mga board members. Ang bawat resibong ito ay may nakatalang mga batch numbers ng mga gamot na sadyang pinalitan ni Doña Remedios at Dr. Dante. Ang allergy medicine ni Evandro ay hindi para gamutin siya, kundi upang dahan-dahang paralisahin ang kanyang katuwiran para makuha niyo ang kanyang mga shares. Kasinungalingan yan, basura ang mga papel na yan. Ang hiyaw ni Remedios, ngunit mabilis na ikinonekta ni Sola ang kanyang cellphone sa malaking screen ng boardroom. Bumulad sa lahat ang video recording ni Dr. Dante sa loob ng van, kasama ang audio ng pag-amin ni Remedios tungkol sa trial na ginagawa sa kapatid ni Sola. Narinig ng buong board ang bawat dumi, ang bawat lason, at ang bawat bilyong pisong ninakaw mula sa pondo ng mga pasyente. Ang hiya ay tuluyan ng lumunod kay Remedios nang makita niya ang mga kasosyo niyang dahan-dahang tumatalikod at bumibitiw sa kanilang mga baso. Naramdaman ni Sola ang muling pagtibok ng kanyang puso nang lumapit si Evandro sa kanyang tabi. Isang slow burn na emosyon ang sumabog sa pagitan nila nang dahan-dahang hawakan ni Evandro ang kamay ni Sola sa harap ng lahat. Ang haplos ng lalaki ay hindi na puno ng takot. Ito ay haplos ng tapat na pagkilala. I am resigning as the CEO effective immediately. Ang deklara ni Evandro, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng matatag. Ngunit bago ako umalis, sisiguraduhin kong ang bawat isa sa inyo na nakinabang sa lason ni Doña Remedios ay haharap sa batas. At ang 15 milyong pisong ibinayad niyo sa asawa ko, ituturing ko itong unang investment para sa pundasyong itatayo namin ni Sola para sa mga biktima ng inyong kasakiman. Isang golden moment ng ganap na pagpapakumbaba ang nangyari nang hubarin ni Sola ang kanyang mamahaling wedding ring at dahan-dahang ilapag sa ibabaw ng kontrata ng merger. Hindi nabibili ng ginto ang katotohanan, Doña Remedios. Ang merchandise na tinatawag nyo ay siya palang wawasak sa inyong huwad na kanlungan. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat yabag ng mga pulis na papasok na sa boardroom upang damputin si Doña Remedios at si Mr. Alsayed. Tumingin si Sola sa bintana, ang sikat ng araw ay nagsisimula ng gumuhit sa kalangitan ng Makati. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay muling bumangon nang makita niya ang isang emergency alert mula sa ospital sa kanyang cellphone. Bunsoy, ang pabulong na hiyaw ni Sola. Ang operasyon ng kanyang kapatid ay kasalukuyan nang itinigil dahil sa isang huling sabotage ni Dr. Dante bago ito tuluyang makulong. Sino ang unang makakarating sa ICU? Ang pag-asa na kasalukuyan nang pumupunit sa katahimikan ng gabi o ang huling ganti ng isang pamilyang tuluyan nang tinalikuran ng katarungan? Ang gabi sa disyerto ng mga Altamirano ay ngayon pa lamang tunay na naghihilom at ang bawat hininga ni Sola ay tila isang panalangin para sa muling pagsilang ng kanyang munting kapatid. Hindi na namin kayang kontrolin ang kanyang paghinga, Ma'am Sola. Ang makina na dapat ay nagbibigay ng buhay sa iyong kapatid
ay sadyang pinatay mula sa labas. Ang mga salitang iyon ng punong doktor ay tila isang marahas na kidlat na tumama sa gitna ng dibdib ni Sola habang tumatakbo siya sa puting pasilyo ng Altamirano Medical Center. Naramdaman ni Sola ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Tila ba ang sahig na gawa sa makinis na semento ay dahan-dahang nagiging putik na lalamon sa kanya ng buo. Hawak niya sa kanyang nanginginig na mga daliri, ang krus na kahoy na ibinigay ni Nanay Berta, ang kanyang bawat hininga ay tila paghigop ng bubog na bumabara sa kanyang lalamunan. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Narito siya, ang babaeng nagpabagsak sa isang reyna, ngunit kasalukuyang nakaluhod sa harap ng isang saradong pinto, muling nagmamakaawa sa tadhana para sa isang buhay na hindi mabibili ng bilyon-bilyon. Camera luylay, makikita ang anyo ni Sola sa gitna ng pasilyo ng ICU. Nakatayo siya doon, suot pa rin ang madungis na polo shirt mula sa Quiapo. Ang kanyang anyo ay tila isang mantsa sa gitna ng napakalinis at marangyang ospital. Ang miyamay ng sandaling ito ay tila isang nakakasakal na usok. Nakamit na niya ang katarungan, hawak na niya ang katotohanan, ngunit ang tanging dahilan kung bakit siya lumaban ay kasalukuyan ng hinahatak ng anino ng kamatayan. Ang wintango ng antiseptic ay nahahaluan ng amoy ng kanyang sariling takot. Isang amoy na nagpapaalala sa kanya na sa dulo ng lahat, siya pa rin ang batang babaeng walang ibang yaman kundi ang kanyang tapat na pagmamahal. Sola, look at me, huminga ka, ang malumanay ngunit matatag na tinig ni Evandro. Naramdaman ni Sola ang init ng palad ni Evandro sa kanyang balikat. Isang golden moment ng pambihirang kalinga ang namayani. Nang mapansin ni Sola na wala ng suot na guwantes ang lalaki. Ang balat nito ay direktang nakadampi sa kanya, isang panganib na sadyang kinalimutan ni Evandro upang magsilbing sandigan ng asawa. I called the best specialist from Singapore. They are arriving in 10 minutes. Hindi ko hahayaang mawala si Bunsoy. Not today. Not after everything you've done for me. Pero Evandro, ang bawat segundo ay tila pagpunit sa buhay niya. Ang hikbi ni Sola, ang boses niya ay basag na tila kristal na nahulog sa semento. 15 milyong piso, iyon ang presyo ng kontrata ko sa iyo. Inisip ko na sapat na iyon upang iligtas siya. Pero bakit tila ang pera niyo ang siyang lalong pumapatay sa kapatid ko? Natahimik si Evandro. Ang mist of distrust ay tuluyan ng natunaw na palitan ng isang matinding pighati. Doon niya natanto na ang tunay na laso ng pamilya Altamirano ay hindi lamang ang mga asul na pill, kundi ang kawalan ng halaga sa buhay ng mga taong itinuturing nilang mababa. Sa gitna ng tensyon, lumapit ang abogado ng board members. May hawak na isang itim na folder. Mr. Altamirano, bago ka tuluyang umalis, kailangan mong pirmahan ang exit settlement. 11 bilyong piso ang kabayaran sa iyong mga shares. Isang pirma mo lang at malaya ka na sa bawat obligasyon. Tumingin si Evandro sa folder, pagkatapos ay kay Sola, na kasalukuyang nakasandal sa salamin ng ICU, tinitignan ang maliit na katawan ni Bunsoy na pinaliligiran ng mga doktor. Isang golden moment ng pagpapasya ang namayani. Marahas na kinuha ni Evandro ang folder at pinunit ito sa harap ng abogado. Take your billions and give it to the victims of my mother's trials, ang malamig na sabi ni Evandro. Ang presyo ng paglaya ko ay hindi nasusukat sa pera. Nasusukat ito sa kung ilang hininga ang kaya kong iligtas simula ngayong gabi. Naramdaman ni Sola ang biglang pagluluwag ng hangin sa kanyang paligid nang makita ang sakripisyo ni Evandro. Ang lalaking akala niya ay bilanggo ng ginto ay sa wakas ay nahanap na ang kanyang tunay na kalayaan. Lumapit si Sola at hinawakan ang kamay ni Evandro, isang slow burn na emosyon ang muling sumabog sa kanilang pagitan. Hindi na ito negosyo, ito ay dalawang kaluluwang nagpasyang maglakad sa gitna ng apoy ng magkasama. Ngunit ang kapayapaan ay mabilis na napigtas nang marinig ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga sapatos sa pasilyo. Hindi ito ang mga doktor mula sa Singapore. Ito ay si Nanay Berta kasama si Auntie Caring na kasalukuyan ng nakaposas. Ang mukha ni Caring ay punong-puno ng pighati at matinding pagsisisi. Sola, ang kapatid mo, ang pabulong na sabi ni Caring. Ang boses ay nanginginig sa takot. Bago ako dinala ng mga pulis, nakita ko si Mr. Al-Sayed sa kabilang ward. May huling lason siyang iniwan sa blood bank. Huwag niyong hayaang ituloy ang pagsasali ng dugo. Nanigas ang buong pagkatao ni Sola. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat segundo ng pananahimik ng buong medical team.
Tumingin si Sola sa loob ng ICU, kasalukuyan ng itinataas ng nurse ang bag ng dugo na isasalin kay Bunsoy. Isang segundong pagkakaantala ay sapat na upang maging huling hininga ng kanyang kapatid. Stop! Ang pasigaw na hiyaw ni Sola habang marahas na hinahampas ang salamin ng ICU. Sino ang mas mabilis? Ang lason na kasalukuyan ng gumagapang sa tubo ng suwero o ang hiyaw ng isang inang handang basagin ang bawat pader upang iligtas lamang ang kanyang mahal sa buhay? Ang gabi sa disyerto ng mga Altamirano ay ngayon pa lamang tunay na naghihilom, ngunit ang bawat patak ng dugo ay tila isang mitsa na handa ng sumabog sa huling pagkakataon. Hindi lahat ng hangin sa Maynila ay punong-puno ng usok at dumi. May mga hininga na amoy sariwang pag-asa, lalo na kung ito ay nanggagaling sa mga labing natutong manindigan sa gitna ng pinakamalakas na unos. Ang dapit hapong iyon sa Quiapo ay nababalot ng isang kakaibang ningning. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang humahalik sa mga bubong na yero, nagbibigay ng kulay ginto sa bawat nagkalat na sampagita sa tapat ng simbahan. Nakatayo si Sola sa harap ng kanyang maliit na pwesto ng mga gulay. Wala na ang mamahaling seda, wala na ang kislap ng mga diamanteng ipinahiram sa kanya ng mga Altamirano. Suot niya ang kanyang lumang apron, ang kanyang mga kamay ay muling humahawak sa mga sariwang kangkong at kamates. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, nandoon ang isang uri ng tatag na hindi kayang tapatan ng kahit anong bilyon sa boardroom. Naramdaman ni Sola ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan nang maalala ang huling gabi sa ospital. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Muntik na siyang mawalan ng kapatid, muntik na siyang mabulok sa kulungan, ngunit sa huli, ang katotohanang bitbit niya ang siyang nagsilbing mitsa ng kanyang muling pagsilang. Ang amoy ng sariwang lupa mula sa kanyang mga paninda ay tila nagsisilbing banal na kalinga, nagpapaalala sa kanya na sa dulo ng bawat kasunduan, ang tanging kontratang mahalaga ay ang katapatan sa sariling dugo. Ate Sola, ang ganda-ganda mo pa rin kahit amoy pechay ka na ulit. Ang masayang biro ni Bunsoy na kasalukuyan nang nakaupo sa isang silyang kawayan sa tabi ng pwesto niya. Ang kanyang kapatid ay maputla pa rin, ngunit ang bawat hininga nito ay wala ng kasamang sakit. Ang tagumpay ni Sola ay hindi ang 15 milyong piso, kundi ang bawat sipa ng buhay sa dibdib ng kanyang kapatid. Isang golden moment ng kaba ang namayani nang marinig ni Sola ang tunog ng isang marangyang sasakyan na huminto sa dulo ng makipot na kalsada. Hindi ito ang sasakyan ni Doña Remedios. Ito ay isang itim na SUV na tila banyaga sa gitna ng gulo ng Quiapo. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang lalaking nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong. Si Evandro. Nanigas ang buong pagkatao ni Sola. Tumingin siya sa kanyang mga kamay na may bahid ng putik at mantsa ng gulay. Isang mist of distrust ang panandaliang lumutang sa kanyang kalooban. Bakit narito ang lalaking tinalikuran na ang lahat ng yaman? Bakit pinili niyang sundan ang isang babaeng galing sa palengke? Dahan-dahang lumapit si Evandro, binaliwala ang mapanghusgang tingin ng mga kargador at ang amoy ng lansa sa paligid. Huminto siya sa harap ng pwesto ni Sola, sapat na upang maramdaman ng dalaga ang init ng kanyang presensya. Isang slow burn na emosyon ang sumabog sa kanilang pagitan nang dahan-dahang inabot ni Evandro ang isang bundle ng talbos ng kamote. Magkano ang isang tumpok nito, Miss Villamor? Ang pabulong na tanong ni Evandro, ang kanyang boses ay may dalang pambihirang lambing. Hindi niyo po kailangan ng gulay, Sir Evandro. Bumalik na po kayo sa Makati. Ang mahinang tugon ni Sola, pilit na iniilingan ang kislap sa mga mata ng lalaki. Wala na akong babalikan sa Makati, Sola. Ibinigay ko na ang mansyon sa unyo ng mga manggagawa. Ibinenta ko na ang bawat diamanteng may mantsa ng luha mo, ang sagot ni Evandro habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Sola. Isang golden moment ng ganap na pagpapakumbaba ang namayani ng mapansin ni Sola na wala nang suot na guwantes si Evandro. Ang balat nito ay direktang nakadampi sa kanya at sa pagkakataong ito, hindi na ito nagdulot ng pangangatog o alerdi. Ang tanging naramdaman nila ay ang dalisay na init ng dalawang pusong nagkasundo sa gitna ng dusa. Dito ko gustong matutong huminga, Sola. Sa piling ng mga taong marunong magmahal ng walang kontrata, patuloy ni Evandro, ang kanyang mga mata ay nanunubig sa tapat na pagsusumamo. Maaari mo ba akong turuan kung paano maging isang Villamor muli nang walang Altamirano sa aking pangalan? Naramdaman ni Sola ang paglambot ng kanyang panga. Ang sacrifice dilemma ay tuluyan ng natunaw.
Ngunit bago pa man siya makasagot, isang mabilis na yabag ng mga sapatos sa semento ang narinig nila. Pumasok sa eksena si Nanay Berta, may hawak na isang itim na sobre. Sola, may nag-iwan nito sa tapat ng pintuan natin kanina. Galing daw sa opisina ni Doña Remedios sa loob ng kulungan, ang nanginginig na sabi ni Nanay Berta. Dahan-dahang binuksan ni Sola ang sobre. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naging isang matinding takot nang makita niya ang laman nito. Hindi ito sulat ng paghihigante. Isa itong lumang dokumento ng pag-aampon, may petsang 30 taon na ang nakalilipas. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat letra ng dokumento. Nanlaki ang mga mata ni Sola nang mabasa ang pangalan ng tunay na magulang ni Evandro. Ang lalaking akala niya ay kabilang sa gintong pamilya ng mga Altamirano ay isa rin palang batang kinuha mula sa Quiapo, isang batang sadyang ninakaw ni Doña Remedios upang magkaroon siya ng tagapagmana na maari niyang kontrolin habang buhay. Naramdaman ni Sola ang biglang panunuyo ng kanyang buong katawan habang nakatitig kay Evandro. Evandro, hindi ka isang Altamirano, ang pabulong na hiyaw ni Sola. Ikaw ang nawawalang anak ni Nanay Berta. Nanigas ang buong palengke ng Quiapo. Ang bawat hininga ay tila nabitin sa hangin. Ang katarungan ay narito na. Ngunit ang huling mitya ng katotohanan ay kasalukuyan nang nagbabadyang muling wasakin ang bawat pader na pilit nilang itinayo. Sapat ba ang pag-ibig sa gitna ng palengke upang hilumin ang sugat ng isang pagkataong itinayo sa kasinungalingan? Ang gabi sa Quiapo ay ngayon pa lamang tunay na nagliliyab at ang tunay na unos ay kasalukuyan ng kumakatok sa kanilang pintuan. Taka, ang katotohanan ay parang agos ng tubig sa Quiapo. Maaari mo itong takpan ng semento at lason. Ngunit sa dulo ng lahat, hahanap ito ng siwang upang muling bumalong at diligan ang pusong matagal ng tigang sa pagmamahal. Ang bawat hininga ni Evandro sa gitna ng mataong palengke ay tila paghigop ng nagbabagang uling. Nakatitig siya sa lumang papel na hawak ni Sola. Ang mga letra doon ay tila mga aninong sumasayaw at kumukot siya sa bawat alaala ng kanyang kabataan. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Ang lalaking inakalang tagapagmana ng isang imperyo ay isa palang pira-pirasong nakaw na buhay. Ang lahat ng ginto, ang lahat ng lason, at ang bawat gabing allergic siya sa mundo ay dahil sa isang kasinungalingang itinayo ni Doña Remedios sa ibabaw ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Naramdaman ni Evandro ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan nang dahan-dahan siyang lumingon kay Nanay Berta. Isang contextual needle ang bumaon sa kanyang puso nang makita ang panginginig ng mga kamay ng matanda. Ang mga kamay na punong-puno ng kalyo mula sa 30 taon ng pagtitinda ng kakanin upang humanap lamang ng isang anak na matagal nang pinalitan ng diamante. Ang miyamay ng lahat ay tila isang nakakasakal na usok. Habang si Evandro ay nagdurusa sa loob ng isang gintong hawla, ang kanyang tunay na ina ay kasalukuyan lamang palang naglalakad sa kalsada sa labas ng kanyang opisina, sumisigaw ng katarungang hindi niya kailanman narinig. Nay, Berta? Ang nanginginig na tawag ni Evandro, ang kanyang boses ay basag na tila isang kristal na nahulog sa semento. Isang golden moment ng ganap na pagpapakumbaba, ang namayani ng humakbang si Nanay Berta palapit. Hindi ito ang marahas na paglapit ng isang reyna, kundi ang dahan-dahang pag-abot ng isang inang natatakot na baka ang lahat ng ito ay panaginip lamang. Hinaplos ng matanda ang pisngi ni Evandro gamit ang kanyang magaspang na palad. Sa sandaling iyon, ang huling bakas ng alerdi ni Evandro ay tuluyan ng naglaho. Wala ng hapdi, wala ng pangangatog. Ang tanging naramdaman niya ay ang dalisay na init ng dugo na sa wakas ay nakauwi na sa kanyang tahanan. Anak ko, ang aking munting Berto, ang hikbi ni Nanay Berta na nilalamon ng ingay ng Quiapo. 3 dekada, anak. 3 dekada kitang hinahanap sa bawat mukha ng batang nadadaanan ko. Akala ko ay tuluyan na akong tinalikuran ng langit. Naramdaman ni Sola ang pagpunit sa kanyang kaluluwa habang nakasaksi sa muling pagkikita ng dalawa. Ang pighati na dinala niya mula sa mansyon ay tila nahugasan ng tapat na pagmamahal na kasalukuyan nang bumabalot sa paligid. Doon niya na-realize na ang 15 milyong piso ay barya lamang kumpara sa halaga ng sandaling ito. Isang slow burn na emosyon ang sumabog sa kanyang dibdib nang mapansin niyang pati si Bunsoy ay umiiyak na rin sa tabi niya, hawak ang krus na gawa sa kahoy. Evandro, kailangan nating harapin ang huling bahagi nito,
Ang mahinang sabi ni Sola, pilit na iniaangat ang mukha ng lalaki. Hindi ito ipinadala ni Remedios upang humingi ng tawad. Ipinadala niya ito upang sirain ka muli, upang ipamukha sa iyo na wala kang kahit anong pag-aari sa mundong ito. Tumingin si Evandro kay Sola. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tindi ng katarungang ngayon pa lamang tunay na magsisimula. Mali siya, Sola. Sa pagkakataong ito, nahanap ko na ang kaisa-isang yaman na hinding-hindi niya kailanman mananakaw. Nagpa siyang bumalik sina Sola at Evandro sa Makati, hindi upang bawiin ang kumpanya, kundi upang harapin si Doña Remedios sa loob ng kulungan bago ang formal na pagbabasa ng kanyang mga hatol. Pagdating nila sa visitors area, sinalubong sila ng matandang babaeng wala na ang kislap ng mga hiyas. Tanging ang dilim na lamang ng kanyang sariling budhi ang natitira. Nandito ka na pala, munting magnanakaw. Ang pang-uyam ni Remedios sa intercom. Natanggap mo ba ang regalo ko? Masakit ba ang malaman na ikaw ay galing sa dumi ng Quiapo? Dahan-dahang inilapit ni Evandro ang mikropono sa kanyang mga labi. Salamat sa regalo, ma. Dahil sa dumi na sinasabi mo, nahanap ko ang kaisa-isang taong handang mahalin ako ng walang kontrata. Ang kumpanyang Altamirano? Ibinigay ko na sa mga biktima mo. Ang mansion? Gagawin naming orphanage para sa mga batang sadyang kinuha sa kanilang mga ina. Isang internal crumbling ang naramdaman ni Remedios nang mapagtanto niyang ang huling sandata niya ay naging mitya ng kanyang tuluyang paglalaho. Ang hiya ay tuluyan ng lumunod sa kanya nang makita niya si Nanay Berta na nakatayo sa likuran ni Evandro, tahimik na nananalangin para sa kanyang kaluluwa. You lost, Remedios, ang maring sabi ni Sola habang nakatingin ng diretso sa matanda. Hindi mo nabili ang buhay ko at mas lalong hindi mo nabili ang katotohanan. Ang cliffhanger ay dahan-dahang nabubuo sa bawat hakbang nila palabas ng presinto. Tumingin si Sola sa kalangitan. Ang ulan ay tumigil na at ang sikat ng araw ay nagsisimula nang gumuhit sa abot-tanaw. Ngunit sa dulo ng kalsada, napansin ni Sola ang isang pamilyar na bulto, si Auntie Caring, nakatayo sa tapat ng kanilang bagong bahay, may hawak na isang maliit na susi na may tatak ng isang tagong vault sa Singapore. Ano ang huling lihim na itinatago ni Caring na maaring muling yumanig sa kanilang bagong simula? At sapat ba ang pag-ibig sa gitna ng palengke upang maprotektahan ang pamilyang ito sa oras na magbukas ang huling pinto ng nakaraan? Ang gabi sa desyerto ng mga Altamirano ay tapos na, ngunit ang bukang liwayway sa Quiapo ay ngayon pa lamang tunay na naghihilom. Ang huling hininga ng katotohanan ay hindi laging may dalang pait. Madalas, ito ang nagsisilbing banayad na amihan na tumatangay sa bawat alikabok ng kasinungalingan upang ilantad ang gintong matagal nang naghihintay sa ilalim ng putikan. Ang umagang iyon sa tapat ng kanilang bagong tahanan sa Quiapo ay nababalot ng isang kakaibang katahimikan. Nakatayo si Sola sa bukana ng pinto. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang hinihimas ang kanyang sinapupunan habang tinititigan ang anyo ni Auntie Caring. Ang kanyang tiyahin ay nakaluhod sa semento, basang-basa ng sariling luha, at ang nanginginig na mga kamay ay iniaabot ang isang maliit na susi na may nakaukit na letrang R. Isang contextual needle ang bumaon sa puso ni Sola nang maalala niya ang lahat ng gabing inakala niyang nag-iisa siya sa laban na ito. Narito ang taong nagtaksil sa kanya, ngunit narito rin ang huling saksi sa isang lihim na hindi kayang abutin ng bilyon-bilyong piso ni Remedios. Naramdaman ni Sola ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan nang magsimulang magsalita si Caring. Isang internal crumbling ang dumaan sa kanyang isipan. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng kanyang tiyahin ay tila mga pira-pirasong bubog na muling bumubuo sa larawan ng nakaraan. Sola, hindi lang pera ang kinuha ni Remedios, ang hikbi ni Caring, ang boses ay punong-puno ng matinding pagsisisi. Ang totoo, si Don Roberto, ang asawa ni Remedios. Alam niyang hindi niya tunay na anak si Evandro, pero minahal niya ang bata. Itong susi na ito ay para sa isang lihim na vault sa Singapore. Nasadyang inilaan niya para sa kaisa-isang tagapagmana na alam niyang may malinis na puso. He knew Remedios would destroy the boy, so he hid his real legacy. Naramdaman ni Evandro ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang lalaking inakala niyang naging bahagi ng kanyang paghihirap ay siya rin palang nagtago ng kanyang kaligtasan mula sa malayo. Isang golden moment ng kalinga ang namayani nang lumapit si Sola at hawakan ang kamay ni Evandro. Walang salita, tanging ang init ng kanilang magkahawak na kamay
na nagsasabing sa dulo ng lahat ng pighati, ang katotohanan ng siyang tunay na magpapalaya sa kanila. Auntie, tumayo na po kayo, ang mahinang sabi ni Sola. Inabot niya ang panyo at dahan-dahang pinunasan ang mukha ng kanyang tiyahin. Ang katarungan ay naibigay na ng batas kay Doña Remedios. Ang kapatawaran ay ibinibigay ko na sa inyo, hindi dahil karapat-dapat kayo, kundi dahil ayaw ko nang mabuhay sa loob ng bilangguan ng galit. Ang susing ito, gagamitin namin ito upang itama ang lahat ng maling ginawa ng pamilyang Altamirano. Sa mga sumunod na buwan, ang Hacienda Altamirano ay tuluyan ng naglaho. Ngunit sa lugar na iyon ay sumibol ang Quiapo Singapore Medical Foundation. Ang yamang itinago ni Don Roberto ay ginamit ni Sola at Evandro upang magpatayo ng mga libreng dialysis centers at parmasya para sa mga mahihirap. Si Bunsoy ay ganap na ring gumaling at kasalukuyan nang nag-aaral, bitbit ang pangarap na maging isang doktor balang araw. Isang golden moment ng ganap na paghilom ang nangyari nang dalhin ni Evandro si Nanay Berta sa dalampasigan ng Manila Bay. Habang pinagmamasdan nila ang dahan-dahang paglubog ng araw, na ginagawang ginto ang bawat alon. Naramdaman ni Evandro ang ganap na kapayapaan. Wala na ang takot sa bawat haplos. Wala na ang alerdi sa mundo. Ang bawat yakap ni Nanay Berta sa kanya ay tila banal na basbas na humihilom sa bawat sugat ng kanyang kabataan. Nay, salamat dahil hindi kayo tumigil sa paghahanap sa akin. Ang pabulong na sabi ni Evandro na ngayon ay mas kilala na sa pangalang Berto sa buong palengke. Nang sumapit ang gabi, nakaupo sina Sola at Berto sa kanilang maliit na beranda sa Quiapo. Ang bango ng sampagita mula sa simbahan ay humahalimuyak sa hangin, kasabay ng tunog ng dahan-dahang pagpapatulog ni Nanay Berta kay Bunsoy sa loob. Inilabas ni Berto ang isang maliit na singsing. Hindi ito gawa sa diamante at walang kontratang nakalakip. Ito ay isang simpleng singsing na gawa sa makinis na pilak. Simbolo ng isang sumpaang hindi na kailanman mababayaran ng 15 milyong piso. Sola, 3 taon tayong naglakad sa gitna ng apoy para lang mahanap ang ating mga sarili. Ang mahinang bulong ni Berto habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Sola. Ngayon wala na akong ginto, wala na akong mansyon. Pero sa piling mo, naramdaman ko ang tunay na yaman. Maaari mo bang hayaang maging asawa mo ako nang walang petsa ng pagtatapos? Naramdaman ni Sola ang pag-agos ng mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Isang luhang punong-puno ng purong kaligayahan. Isang slow burn na emosyon ng tuluyan nang sumabog sa isang tapat at matamis na halik sa ilalim ng mga bituin. Opo, Berto, dahil ang tanging kontratang nais kong pirmahan habang buhay ay ang mahalin ka sa gitna ng bawat unos at bawat sikat ng araw. Ang pait ng Quiapo ay naging tamis ng isang bagong simula. Ang bawat resibo ng gulay ay naging mga pahina ng isang kasaysayang punong-puno ng tatag at katarungan. Sa huling sulyap ni Sola sa kalsada, nakita niya ang bukang liwayway na nagsisimula ng gumuhit sa langit. Ang gabi sa disyerto ng mga Altamirano ay tapos na. Ang tunay na tahanan ay nahanap na nila sa gitna ng mga pusong natutong lumaban, magmahal at magpatawad. Dito nagtatapos ang kwento ng ang kontrata ng luha. Isang paalala na ang tunay na dangal ay hindi kailanman nabibili at ang pag-ibig na totoo ay laging nakauwi sa sarili nitong dalampasigan. Ang panahon ay hindi lamang nagbibilang ng mga segundo at minuto. Ito ay isang dahan-dahang paghabi ng mga pira-pirasong alaala hanggang sa ang bawat sugat ay maging isang pilat na hindi na nagdudulot ng sakit, kundi ng karunungan. 3 taon na ang mabilis na lumipas mula nang yanigin ng katotohanan ang mansyon ng mga Altamirano. Ang sikat ng araw sa Quiapo sa hapong ito ay tila may dalang kakaibang haplos, mas malambot, mas mainit, at punong-puno ng pag-asa. Nakatayo si Sola sa harap ng kaisa-isang gusaling nagbibigay ng tunay na ningning sa gitna ng palengke. Ang Roberto at Estrella Medical Sanctuary, hindi ito isang ospital na pinararangalan ng yaman, kundi isang kanlungan para sa mga taong ang tanging dala ay ang kanilang pananalig at tapat na pagmamahal. Naramdaman ni Sola ang isang pambihirang katuwaan nang marinig ang tunog ng tawa mula sa loob ng center. Nakita niya si Bunsoy na kasalukuyan ng nakasuot ng puting uniforme ng isang nursing student, maingat na inaalalayan ang mga matatandang pasyente. Ang tagumpay ni Sola ay hindi ang 15 milyong piso na nakuha niya noon. Ang tunay niyang kayamanan ay ang bawat malalim na hininga ng kanyang kapatid,
na wala ng kasamang hapdi. Dahan-dahang lumapit si Berto sa tabi ni Sola. Wala na ang kanyang mga puting guwantes. Wala na ang kanyang mamahaling terno. Suot niya ang isang simpleng polo at ang kanyang mga kamay na dati ay allergic sa mundo, ngayon ay malayang nakahawak sa baywang ni Sola habang pinagmamasdan nila ang dapit hapon. Isang golden moment ng ganap na kapayapaan. Ang namayani ng isandal ni Sola ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Nahanap na natin ang tunay na tadhana, Berto. Ang pabulong na sabi ni Sola, ang kanyang boses ay nagniningning sa tindi ng pasasalamat. Hindi, Sola, ikaw ang nahanap ko, ang sagot ni Berto bago dahan-dahang hinalikan ang noo ng kanyang asawa.